Okay, padayon na to niya to ang lesson. Okay, gihangyo na ko ang tanan sa pagpanindog. Uban ka na ko, abrihi inyong Biblia in the book of John chapter 10, verse number 27 to 29. Okay, so daghan magtao sa likod, no? Gamay ramang tao sa tubangan. No, sige, so... Oh, katudang walay anak, gihangyo daw diri sa atubangan. O mga young people. No, de mga ulit tao, diri sa tubangan kay para makahuna-una taan ni maka-fellowship ta ba no? Hindi gid maulahi. Ano ka sa fellowship di magpaulahi pero sa simba maulahi man. Sige. So gihangin ako ana-ana, sige, amen. Basta young people na Kristohanon di nagyud lisod hangyoon Amen. Amen. Okay. Mga Bible student at the back, please. Pwede mo mabanti mga Bible student na nasa likod. Kaya rin sa mga maulahi, at least di na kayo sila maaari sa tubangan pa. Okay, so John chapter 10, nakita na ninyo si Iman. Amen. Okay, so ato ning puli-pulihon sa pagbasa. Okay? Ako mabasa sa 27, kamo sa 28, and then nung ano na to sa verse number 29. Okay? So, yung na Bible, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verse number 29, at nung everybody read, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Shall we pray? Amahan ang mga langit nun, Lord. Salamat. Ginintag na sa kamuntagon. Salamat, Ginoo, sa time. Salamat to God for this another day nga imong gihata, Ginoo, sa matag usa. Salamat, Ginoo, nga nakamata pami. Salamat, Ginoo, sa imong pag-uban kanamo sa among pagkatulog, Amahan. Salamat, Ginoo, sa mga blessing, tanan, Ginoo, nga mga butang nga gitugot nimo sa amuang kinabuhi. Una sa tanan, Ginoo, pasaylo ami sa among mga kalapasan, Ginoo, nga nabuhat, nga wala ka nalipay, O God. Lord, please, pasaylo ami, Amahan. Tabangi mi, Ginoo, nasayod ka, Amahan. Lord, wag gyud mi mahimo kung wala ang imong tabang. Busa, Ginoo, ninintak na sa kamuntagon, sa pagtuon na mo, O God, sa imong pulong. Naghangyo mi, pinaagi sa tabang sa balang espiritu, nga diin ang imong pulong karon, amo ang masabtan kini. Tabangi ko, Ginoo, anoint by lips, Holy Spirit, ikaw, Ginoo, magagiya sa matag pulong nga magawa sa kong baba. Badlo nga, Ginoo, ang buhat sa kaaway, ikaw, Ginoo, magapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Makalingkod ka mo. Amen. Okay, so darita, no, this is part number 2 sa tuang topic. Okay, so mga timailhan sa taong nagdawat ni Kristo o iya sa Dios. Okay? Amen, mga luwas. Amen, no? Amen, mga hapit na maluwas. Ano po gini? Okay, sige. So, mga timailhan, no? Mga timailhan nga sa diha nga nagdawat ta sa Ginoo. O iya sa Dios. So, para dili ta madugay, no, mo proceed ta sa point number 2 this morning. No, but before that, ato sang review ang number 1. Ang point number 1, adunay kasayuran sa kaluwasan. Sa hinumduman nato nga ang atong pagkaluwas dili lang ni taman rag istorya. No, dapat nasayod jud ka nganong naluwas ka. Dili kay abi kay baptist ka. Baptist ang imong pamilya, baptist imong ginikanan, luwas na ka. No, dili ay. Dili biya relihiyon makaluwas. No? Iya tagkaluwasan, but salamat ta nga nasayod ta, naibalaan nato na tungod kay naatay Biblia. Amen? Okay, so dirita, number 2, sa verse nga itong gibasa, mabasa sa John chapter 8, verse number 47. Ingon ang Bible, he that is of God heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. So point number 2 di ay nga timailhan nga ikaw luwas na ug iya sa Dios. Number 2,
adunay kalipay sa pulong sa Ginoo. Amen? Aduna na tay kalipay. Ingon ang Bible, verse number 27, my sheep, no? Sa Bible, karniro o kanding. Oh. Nya mo lang taon, usa sa mga ang Bible gisusama siya sa tubig. No? Unya ang mga dili luwas, mao to gisusama sa kanding. So sa lagtod nga pagkasulti, ang kanding mahadlok mo ginagtubig. Mao na nga ang tao pag makakita og Bible managan. Murag kanding ba nga nataligsikan, di mahimutang. Pero kita, ingon ang Bible sa diha nga gidawat nimo si Kristo, ingon ang Bible, my sheep. Nahimo tang iyat-iyat, mga sama sa karniro ba, no? My sheep hear my voice, and I know them. No? Kung tinuod kang lawas, kung iya ka sa Dios, ganahan na ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Because the proof of salvation is not just words or religion. Hello? Dili abi kay baptist ko, lawas na ko. No. But a heart that loves God's word. Amen? Desires to hear His voice and seeks to obey it. Now, the moment nga giluwas ka sa Ginoo, diha nagsugod nga, naanatay desire kalipay sa pulong sa Ginoo. Mao nang questionable kayo that every Sunday, murag ang imuha, kana bitaw mahadlok na lang ta kay kasab-an ta o di ta makita sa simbahan. No? Ili na, so dapat day, kung tinuod ka nga luwas, mabati ni mo ba? Naana kay gana sa pulong sa Ginoo. Because a saved person may not always feel excited at every moment. Dili, no? May mga panahon nga ang atong excitement sa pulong sa Ginoo, dili pareha og level ba? Di ba? Night time nga, usahay, grabe ba, nga bitang problematic kay ta, panahon nga moari tag simbahan, maminaw sa pulong sa Ginoo, panahon nga mo aten tag Bible study, may mga panahon nga, ang atong level sa excitement, dili pareha, pero naapoy time nga, nindot kayo ba? Pero naapoy time nga, murag, kapuyan ta. Hello? Kaya naman, tao biyata. Di biyata robot. Di ba? Pero atong hinumduman, but deep down, no, sulod sa atong kasing-kasing hinumduman nato, there's a hunger and delight for God's Word. Amen? Bisan tuod na ay kalaay, kaluya, pero mawala ang kagutom og tinguha nato sa pulong sa Ginoo. Amen? Panahon nga makadungog ta, mabati, no, ma-recharge ta, amen? Ma-revive ta, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Because the Bible says, Psalm 119 verse 103, how sweet are thy words unto my taste. Yes, sweeter than honey to my mouth. Pagkaanindot. Uy, amen? So, sa una, ang imong gipaminaw, mga love song. Di ba? Mga young people. Mga love song, mga rock song. Usay may naa sa imong cellphone karon nga mga music. Mga worldly songs. Sa una ra to, sa diha nga wala pa ka naluwas. Pero karon sa diha nga naluwas ka, unsa na may naa sa imong cellphone? Mga gospel song, mga pagwali. Amen? Pagkanindot pamalandungo, no, salamat ta, no, ang SLB, umulang taon. Usay, makapaminaw mo diha. Wali. Bisa ka trabaho, nindot ng katrabaho ka, naminaw kag wali. Amen? Kaya nga naman, mauman na atong kalipay, pulong sa Ginoo. Ano man, luwas man ta. Sa muka po rin, sige lagwali. Hala ka, questionable na. Sa mani, sige lag, paminaw ta gospel song, kana na pong love song, rock song ba? No? Kay makadungog tag, labi nag music sa disco, magkaanag yung til.
Pero pagkantahon og mga congregation, pero disco, amo sabay man, usap na katana, ano, di lang tamo kanta, kayo, unta na swito. Di ba? Pero unta dili no nana, amen? No, dili na mga worldly song, worldly music, ang atong ginapaminaw, but gospel song, mga pagwali. Amen? Pastor, wala magkuy, i-delete ni mo na, di, mag-download ka. Di ba? Naghan kayo, makita nimo sa YouTube na atay page. Mao man ay purpose para bisag asa ta, bisag sa imong pagtrabaho makapaminaw ta. Amen. Labi nag panahon nga na kay problema. Usa pa na imong gitubang, kalaay, kaluya, minaw ka sa mga pagwali. Amen. Kaya nga naman mauna ang atong kalipay. Okay? So the saved heart delights in God's promises because they give hope, peace, and comfort. The Bible says, Jeremiah 15, verse number 16, the words were found, and I did eat them. No? And the word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Gibati ba na nimo that every Sunday, every time nga makapaminaw ka sa pulong sa Ginoo, excited ka? Or basin na dugaya po na human suwali, sige na lang taglingi sa orasan. Hangtod, pag closing prayer, wa pa kinahumang closing prayer, tuwa na rito sa dalan. Ganoon, wala excitement sa pulong sa Ginoo. Pero ang tinuod nga luwas, ikaduha nga timailhan, adunay kalipay sa pulong sa Ginoo. Amen? The Bible says, unto me the joy and rejoicing of my heart, thy word. Thy word, ang imong pulong, mao akong kalipay sa akong kasing-kasing. Di yun na masayop ng Bible. Oy, before salvation, sa diha nga wala pa tanaluwas ba? The Bible might seem boring or hard to understand. Diba? Sa una, mabitan ang nitagadaan mo ba sa Bible kay katulgon ta, bisang kalikaron. Diba? Murag paminaw na to ba ang pulong sa Ginoo boring? Diba? Sa una, ato lagi nang ipinapli ng Bible. Mubasa ra gyud tag Bible pag giurom na. Diba? Mubasa ra gyud tag Bible pag mahinumdom na tag murag galdisod na ginhawa ba? Ra makinundom pero sa una man to, sa una, di ba? Unsa man nga sa una, pastor, sa diha nga wala pa ta maluwas ba? Di ba? No boring, ug lisod kay sabton. Pero when the Spirit enters us, He opens our eyes. Amen. When every time nga magbasa kag Bible, atong masabtan. Abitan na every time before ka mabasa sa Bible, no? Mangayo kitag kaalam, Lord, please tagaay kog langit nung kaalam nga ang imong pulong akong masabtan. Amen. Nga naman, tungod na sa tabang sa balang espiritu nga nagpuyo nato. Psalm 119 verse number 18, open my eyes that I may behold the wondrous things out of your law. Di ba? Kanos man to na nasayra ng mga man to na nasayra ng magkinabuhi ita nga balaan, magtarong ta sa atong kinabuhi, diri man na. Di ba? Diri na oy. Salamat ta nga naipulong sa Ginoo. No? Nganong aduna kitay kalipay because the Holy Spirit in a believer's heart open our spiritual appetite. Amen? Muna na natay kalipay sa pulong sa Ginoo. So literally, ang iyang pulong, ang pulong sa Ginoo, ang Bible, mao kini ang pagkaon sa atong kalag. Amen? The Bible says, no, in Matthew chapter 4, verse number 4, no, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So the more we fed on it, the more joy we experience. Nganong kulang ang atong adlaw? Because wala nato tagaig pagtagad ang pulong sa Ginoo. Hello? Pwede man nga Kristohanon ka, luwas ta pero less kay tagpagtagad sa pulong sa Ginoo.
Pero atong hinumduman, the more ta nga nagkaon sa pulong sa Ginoo, the more nga naay kalipay. Amen? No? Imagine na ragod na ang pulong sa Ginoo, no? Alang sa mga bag-o nga luwas, no? In 1 Peter chapter 2 verse number 2, unsa man ang pulong sa Ginoo? Like a newborn babes, no? Desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Mo nang sa tuang pagsulin dili lang gyud na taman sa sulwining, naa gyud diha ang discipleship. Ano man, aron mo grow sila. Kita, og walay nagpaluap na to, pipila na to ba? Og walay nagpaluap na to, ay nun to, asa ning uban karon, tama ra na luwas, ang uban, balik pagyapon sa karaan. Pero salamat ta nga nay nagpaluap, nagtudlo na to, nagmatuto na to sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, like as a newborn babes, no? Nag-crave ta og spiritual milk. Aron kita mutubo og padayong panatong masabtan ang doktrina sa kaluwasan. So new Christians need the word like babies need milk to grow strong. Amen? And then, sama ni siya sa usa ka tinapay sa matag adlaw, no? Matthew chapter 4 verse number 4 ato nang gibasa kaganiya, just as we ate daily, we need God's word every day. Amen. Ato manggali dili lisod gutom na manggali kay nang dili ta kakaon sa isa ka adlaw. Di ba? Ang uban gyud nato maluya manggali dili makasnack. Oh, napay pamahaw, napay snack pagka alas 10, paniud to, snack pag yung alas 3, panihapon, mata pag yung gabi, napag yung midnight snack, grabing kaon. Nanambok lang god. Pero ang kalag, Domingo ra makakaon. Ganiwang. Tambok tuod ta physically, pero atong kalag niwang. Unang panahon nga naatay mga pagsulay problema, kaingon tag lami apo kay undang Nalagat ta si Ginoo nganong usama ni ay. Ano man, niwang ang atong kalag. Hello? No, ang kalag mao ni pagkaon, ang pulong si Ginoo mao ni ang pagkaon sa atong kalag. And then number 3, meat for maturity. Oh. Hebrews chapter 5 verse number 14, dili lang di ay perbinte lang gatas pod oy. Hello? Ang pulong sa Ginoo maabitaw ng humanta na luwas, dugay na kang Kristohanon, makadungog gitag mga pagwali nga medyo sakit-sakit gid pod. Maabitaw na nagbasa nimo sa Bible, mo reflect din mo kaugalingon, makita din nimo nga ako gid ni Ako gid ni Oh, ingon ang Bible. Hebrews chapter 5 verse number 14. But strong meat belongeth to them that are full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So, as we grow, God's word gives us deeper understanding and discernment. Unang panahon bitaw na mga time nga makadungog tagwali nga medyo maigo ka. Ano man, that is for our maturity. Amen. Malipay ka sa bata nga nag-edad og 1 year, miingon nagmama. Di ba? Nag-edad 2 years old, mama. 3 years old, mama. Ni edad og 5, mama ramang gihapon. May edad og 10, mama ra gihapon. Problema na. Murag wa man ni tubo ni akong anak. Wa man ni. Mura man gihapon eh. Kapacheck up ta oy. Di ba? Sama sa desire ato sa atong anak nga mo grow, mao pud usab ang desire sa Ginoo sa tuwa mo grow. Sa unsa nga paagi aron mo grow ta, aron mo mature ta sa atong Kristohanong kinabuhi, pulong sa Ginoo. Hello? Meat, strong meat. Amen? And then number 4, sweetness for the soul. Psalm 119 verse number 103, makita diha. Okay, so God's word brings joy, satisfaction, and delight. Amen? Ang pulong sa Ginoo nagdala kini og kalipay, katagbawan. Amen? Og desire. Okay, so God's word
is not nadiha bay? Ada day? Kanang quotes na to. God's word is not a snack. Ang pulong sa Ginoo dili na ni snack lang ba nga mura bitog. No, it's the main course for your spirit, for your soul. Next, starving Christians are those who neglect their daily portion of Scripture. Maunang luya, gutom ta, nga naman. Neglect mo na to or last kitag panahon sa pulong sa Ginoo. Letter B, ang iyang pulong mao'y giya sa atong kinabuhi. No, giya ni ang pulong sa Ginoo, giya ni. Mao ni pattern, mao ni manual sa atong Kristohanong kinabuhi. Tiaw mo na, wala patanaan na ni. Yung usahay, dilita mo refer ani ba unsay mga desisyon. Kasi angay na itong buhaton, pero hinumduman na to, wala pata, naana ni. In fact, thy word is settled in heaven. 99.9% nahitabo ng gisulti sa Bible. Usan na lang ang nahitabo ang pagbalik sa Ginoo. Maunay atong gihulat. Signs and wonders. Mga gubot, kamatay, naana na ang gisulti na sa Bible. Manandili na ta ignorante sa mga nahitabo sa kalibutan. Ganuman, gisulti naman na sa Bible. Oh, ang iyang pulong mo'y giya sa atong kinabuhi. Psalm 119 verse number 105. Naliara sa oras. Ay, pwede na to itantangan sa battery. Tantangi sa battery. Dali naman kita. Second point naman ta. Okay, the Bible says, thy word is a lamp unto my feet. Ano bita ng usahay natin mga pakyas nga mga desisyon. Kaya kita-kita naman God, di naman kita mo sangpit sa Ginoo. Pinaagi sa iyang pulong. O, klaro kay ang Bible, thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. God's word is like a light in the darkness, giving clear direction. Amen? So that's why in 2 Timothy chapter 3 verse number 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, ambak na lang ta ha. The world is like a dark road. No, ang kalibutan, mura ni ka na bitang naglakaw ka sa ngit-ngit nga dalan. Without God's word, we lose our way. Daghan na biya kay mga prinsipul karon sa kalibutan bitaw. Undi ta magbantay, grabe. Grabe na gyud. Malibog ta. Makita nimo labi na bisan ako makauna ako ninduta pero i-delete yung Facebook oy. Makita na to sa Facebook, nakikipampatay, pangluba, pampusil. Ita og diha na lang gyud bitaw ta ka focus makaingon po tag apuya po dani oy. Pero salamat nga naay pulong sa Ginoo. Kung ay kanunay og maghatag na tog kalipay ba? Amen. Hello? Munang subo kay pamalandongon, oy, ingon tag giluwas ko sa Ginoo, Kristohanon ko, pero inig adlong Domingo wa tay Bible dala. Oh, dagko kay tag cellphone pero atong Bible anay Gideon lang gihapon, New Testament pa gyud. Hello? Wala man kay mga bisitar no. Makapalit ta og agawas atong nakadawat gabi blessing, di ba? Pero usahay, no? Makapalit man tag mga mahalon nga mga gadgets. Pero atong Bible katubag yung hinatag. Hello. Di ba? Kanindot oy. Just like a GPS guides a traveler. Nawala na sa screen. The Bible guides us to live according to God's will. Usaon mo na to pagsunod o pagpuyo diha sa kabubuton sa Ginoo. Kung wala na to ni, diri man na to basayran ang kabubuton sa Ginoo. Plano sa Ginoo sa kinabuhi naman diri. Hello?
prayer, we're talking to God. Pero in what way nga ang God, ang Ginoo nag-response? Taray. Through His Word. Naigingon ba? Tanang text sa cellphone, nabasa. Pero text sa Bible, bisag isa, wa gyoy nabasa. Oh? Balak mo na, mo sa pastor ka ng hugot, dari rin sa hugot, no? So, daily reading helps us make wise decisions. Avoid sin and stay close to God. Amen? And then letter C, ang pulong sa Ginoo, muhatag ka natog paglaom ug paghupay panahon sa kalisod ug pagsulay. Amen? Mabi na itong ganahan. Di ba? Kanang problemado kay ka? Mangita bagyo tag-aha, manta maka malipay. Oy, diba? Muna, bisag unsa nila itong mauna-unaan sa unaw, sa dihang awapatan na luwas. Pero karon sa dihang agiluwas ta, ay salamat na naipulong sa Ginoo nga muhatag natog paghupay panahon sa kalisod ug pagsulay. Romans chapter 15 verse number 4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Amen? Ang pulong sa Ginoo maghatag kini kanatog paghupay panahon sa pagsulay, pagkalisod og pagsulay. Okay? So number 3, dirita, number 3. Salamat nga nakatungtong ta sa number 3. So number 3, 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 to 11. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. So warning ni Paul ngadto sa simbahan sa Corinto, mga Kristohanon sa Corinto. Okay? Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, abusers of themselves with mankind, thieves, covetous, drunkards, revilers, extortioners shall inherit the kingdom of God, and such were some of you. But ye are washed, but ye are sanctified, ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So number 3 di ay nga timailhan nga naluwas ta, gidawat na to si Kristo. Number 3 nga timailhan. No, ako naman ay nalakbitan sa first point, pero di rin na to klarohon sa third point. Adunay kausaban ang kinabuhi. Amen? Sa verse nga atong gibasa, from 9 to 10, giwarningan ni Paul ang mga simbahan, mga Kristohanon sa Corinto, mahitungod aning deception. No, be not deceive. Ayaw pagpailad. Oh? Deception means being tricked or caused to believe something false if it were true. Manang warnings against deception. Verse number 9. Makita na to diya. Paul warns believers not to be deceived into thinking sin has no consequences. Ayaw gyud na nga ang sala walay consequence. Oy. Kung nagpuyo ta sa pagpakasala, gyud nay consequence. Hello. So naay mga sala nga gihisgutan diha. Una, kaning giingon diri, neither fornicators. Unsa man ang fornicators? Sex outside marriage. Ang sa una gali no, sa una man to, mantanakuan. Pero sa ato lang nadunggan ba sa una og tinuod ba ni hulaton gyud no og magpakasal kung unsa ba na? No, lingin ang bulan. Matuo ba? Pero karon hulaton mulingin ang tiyan. No? Idolaters, worship of false gods, anything replacing God. Adulterers, no? Those are unfaithful in their marriage. Oh, mangita bagaglain, minyo mangitaglain. Effeminate, abusers of themselves with mankind, no? Nag-refer na siya sa mga homosexuality, lesbianism. Sala na kanang pagkabayot. Thieves, kawatan. Sala ng pagpangawat. Covetous, greedy, desiring what others have.
No, ako unta diha. Drunkards, controlled by alcohol instead of God. Revilers, abusive with words, or slanderers, kanang mga dili maayo nga mga pagsulti ba, mga pulong. Extortioners, exploiters who take advantage of others. No? So these represents lifestyles contrary to God's holiness. Munang ingon ang Biblia in verse number 11, there's a transformation through Christ. Maingon ang Biblia, and such were some of you. Sa una rato ha? Sa una rato. But ye are washed, sanctified, justified. Amen? So kadtong mga salaa, di ta magpailad. If you're living that kind of sin, ayaw kung nauna nga wala na'y consequence. Kung tinuod ka nga luwas na ikabaguhan sa imong kinabuhi. Ayaw pagpabilin sa pagpakasala. Shall we pray, Lord? Salamat, Ginoo, sa imong pulo. Ikaw mag-bless na ito sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So let's have a break 5 minutes.